national TV ng ganito? Galingan mo ka, bro! Oh! Strong igorot ang word! Kayo ang mga tunay na demonyo! Panginoon ako doon. Oo. May isang food genius, di mo matakasan. Kahit saan ka gumulong, may bakas sa daan. So, unjust fixation lang kung ipahiyan niyo ako sa buong Pilipinas. Grabe, para akong pumatay. We are here today to announce the arrest of Norman Mangusi, aka Francis Leo Marcos. Naaresto na ho natin ang isang vlogger na bumabastos sa ating uniforme, pati mga uniforme ng pulis, pati mga pulis, binabastos mo. Nakakamiss lang. Sinut ko yung sa bahay. Naaresto na ho natin ang isang vlogger na bumabastos sa ating mga general. Naaresto na ho natin ang isang vlogger na bumabastos sa ating mga kernel at sa ordinaryong policeman. Yung mga general na pinapaya mo, yung mga apat na kernel na pinapaya mo. Yung regional director ngayon ng Region 2, si General Maralag, dating bantay bahay ko lang yan nung nakakulong ako. Oo, siya yung bantay bahay ko, yung tigadala ko ng damit nung nasa kulungan ako. Mabuting tao rin naman yan. As in, masasabi kong bata ko talaga yan. Sabi, drop name na naman, o tanga, pumunta ka ron sa RD ng Region 2, itanong mo pangalan ko, Bobo. Hindi ako nagne-name drop nang hindi ko naging bata. Hindi ako nakikisakay sa pangalan nila. Mga bata ko talaga sila. Si Colonel Maralag, kayo no, nagwawalis. Walis ka muna. Pakita natin, mambira. The cleaner and the bartender. Ayan, yan yung aking cleaner. Si Colonel Maralag. Okay. Hindi naman tayo kasi bobong katulad niya. Yung kernel nyo, walang bearing yan, ha. Pag sinabing walang bearing, wala talagang bearing. Tae lang din yun, yung kernel nila na yun. Pwede ko pahirapan yan, pag ginusto ko. Bibidyohan ko pa na sinasampal ko sa mukha yung kernel mo. Bakit nyo laging idinidikit ang pagmumukha ko dyan sa lintik na general na yan? Putang ina, since 2023, kaaway ko na yan, Oo, totoo, dati kaibigan ko. Pero ngayon kaaway ko yan. Tsaka huwag nyo idinidikit ang pangalan ko dyan. Unang-una, wala akong pakialam dyan sa general na yan. Kalaban ko yan gusto mo, hamunin mo, suntukan kaming dalawa. Pwede lang ako dyan. Huwag nyo idinidikit ang pangalan ko dyan dahil hindi ko kailangan ng pulis. Para maging maayos ang buhay ko. Ngayon, idinidikit ko yung pangalan ko dyan sa kay Tony, kay Maralag. Hindi ko naman kailangan yan. Actually, 2023 pala, kaaway ko na yan Di ba? Huwag nyo ididikit ang pangalan ko dyan. Dahil ayoko mabahiran ng kapulisan yung pagkatao ko. Kasama ko yan dati sa kulungan. Sepelem, respetado talaga yan sa loob. Bigatin talaga yan. Hindi kaya makontrol kahit warden ka pa. Shout out kay Colonel Dulin. Bata ako yan Shout out kay Colonel Dulin. Bata ako yan Si Colonel Dulin, major pa lang noon, at saka si Sergeant Batong, Sergeant Pisio, paglalabasin na ng Kawayan City sa syudad naka-face mask, naka-hood, nakasalamin. Tapos yung mga pulis na, ito, buhatin niya to, ito, buhatin niya to. May truck na naghihintay, no? Para mas maganda yung information mo, pumunta ka dun sa mga pulis doon. Alam mo ba, Spencer, kung sino nagdadala ng grocery sa nanay ko? Sino ang inuutusan niyang mamili? Lieutenant Colonel. 4 na Lieutenant Colonel, nagpapalit-palit. At pag nagpabili yun ng grocery, 2 6-buy, good for 1 month. Bet. Alam niyo ba si Bet? Asek ng DILG yan. Tagabili ko ng bigas ng COVID yan, nung pandemic. Tandaan mo, yung mga sekretary ko nakaupo sa DILG ngayon. Yung mga dati kong tauhan, ngayon nasa DILG sila, puro asek. Gusto mo pahirapan mo yung kernel? Gusto mo patapon ko sa pansitan? At sabihin ko yung pangalan mo kung bakit siya natapos sa pansitan? Dahil pinagbabantaan niya ako. Yung NBI
na sinasampal mo. Sa mga kaibigan natin sa NBI, sasampalin daw kayo nito. Baka gusto niyong kasuhan. Ayan na yung NBI raid, balala. Ulul! Sampalin pa kita, damay pa kita, sampalin ko. Sige, papuntahin mo rito. Sampalin ko kayo pare-parehas. Diyan na daw NBI. Ulul! Unggoy! Takot nga sa akin yun dadami mo pa NBI, takot nga sa akin yun. Sige, magsumbong ka. Pupunta ka rito, dalawang NBI, sasampalin ko kayo, pati yung NBI na dadalhin mo rito, sasampalin ko sa mukha hanggang sa dumugunguso. Record mo yung sinasabi ko. Pupunta ka rito, sasama mo yung NBI, sasampalin ko kayo, pati yung NBI na isasama mo rito, papuputokin kong uso. Huwag ka daw magkakaso, baka daw masilip ng NBI. Taka! Paguntogin ko pa silang dalawa. Dinadamay nyo pa yung NBI na nanahimik. Hindi, malaki galit ko dyan. Oo. Hindi sila, boss. Yung mga Hayaan mo sila. gamit nila. Pero hindi na sila pwede magkamali sa akin. Oo, siyempre. Pagkamali sila sa akin, Bentars, pinatawad ko na sila eh. Di ba? Pero subukan uli nilang magkamali, mga buwakan ng ina nila. Di ba? Kung nakikinig si Asik, lakan nilaw sa atin, pre, pagkakataon mo na. Yung LTO kalbo, si lakan nilaw. Paano ka nga pala naupo dyan sa LTO? Matanong ko lang, qualified ka bang mamuno dyan sa LTO, Marcos Lacanilaw? Naggagaling-galigan ka? O sadyang kupal ka lang, Marcos Lacanilaw? Kupal ka, Mr. Lacanilaw, kupal! Malaki kang kupal! Unggoy kalbo! Hay! Kalbo, magpiluka ka naman! Kalbo ka naman talaga eh! Anong problema mo? Di ba? Talaga naman kalbo ka eh. Umasta ka para kang Diyos umasta eh. Hinahamon kita. Pumunta ka dito at tignan mo. Pumunta ka rito, tapos magdala ka ng investigador, sinabi mo peke yung plaka ko. So pumunta ka na rito. Paano naman pagka hindi peke? Palo ko na lang sa ulo mo yung plaka? O ipanguya ko sa'yo? So, yung aking lisensya, Mr. Lacanilaw, nguyain mo. Sa'yo na. Ngalutin mo. Sa'yo na. Meron siyang pinaparatingan na sinasabi niya, letter K daw yung isang taong gobyerno at letter S daw yung isang taong gobyerno. Obviously, ako yung pinatutukulan niya. Sige, sabihin mo sa mukha ko. Sabihin mo sa mukha ko ngayon. Kaya mo sabihin? Ano pangalan ko? Ba't yung masabi? Di ba? Biruin mo, nakaposisyon ka sa gobyerno, hindi mo kayang gumawa ng sarili mong pangalan. Para sumikat ka, babateryahin mo ko. Di ba? Ang tawag sa'yo, malaking kupal. Biruin mo, nakaupo ka sa gobyerno, wala kang sariling identity. Nakaupo ka sa gobyerno, hindi ka sikat. Para sumikat ka, sasakay ka sa pangalan ko. Iyon ang malupit doon. Yun ang malupit doon. Supot ka. Hindi ko nababanggit yung pangalan mo rito at baka sumikat ka pa. Hindi ka naman sikat. Aatakihin ka na sa pusong laos. Walang pagsikat. Nakaupo ka na sa gobyerno, hindi ka pa sumikat. Di ba? Tapos gagawin mo, idadrag mo yung pangalan ko para kumuha ka ng atensyon, kupal. Atakihin ka rin. Pag inatake ka, marirealize mo, sa impyerno punta mong animal ka. Di ba? Pati pangalan ng ating presidente, kinuha mo pa. Hindi ka naman Marcos. Una, wag mo akong tatawaging Norman. Hindi Norman ang pangalan ko. I am Francis Leo Marcos. Okay? Sir, may isang tanong lang po kasi may binanggit si Sir Lagin na meron din po silang question sa identity. Ano po ba talaga? Sir, ganito po kasimple yan eh. Ako po ay Marcos, ako po ay Marcos. Kung may problema po sa pagiging Marcos ko, dapat po nanay ko ang tanongin. Why you're using the Marcos family? I am a Marcos. My name is Marcos. I am a Marcos. Then if you have a problem for me being Marcos, then go to my mother. My mother is still alive. Biruin mo ako, umatras ako. Wag mo sabihing ime na nanalo ka dahil sa ganang ikaw lang. Kung hindi ako umatras sa pagkasenador, sa tingin mo nanalo ka. Talo ka. Una, mahahati na boto natin eh. Buti kung number 2 ka, kulelat ka nga. Masamain mo o hindi mo masamain to sinasabi ko, nasa sayo yan.
Wala akong utang na loob sa'yo. Ikaw marami. Ayokong maging madaldal, manang ime. Wala akong utang na loob sa'yo. Ikaw marami ka utang na loob sa akin. Diyos ko, yung mga anak ni Bongbong, walang matino to, kahit si Sandro. Madwala. Ang gaganda nilang tignan pagdating sa photo operation. Pero lasinggero, lalo yung pinakabunso, si Vincent. Ako makalaklak ng nainigarilyo pa. Ano what happened to Lisa? Inaway niya ako, nasa Australia ako, inaway niya ako eh. Ni Lisa? Oh, 2016. Tumawag sa akin si Lisa, nasa New South Wales ako. Sabi niya, Francis, kailangan ko ng 40 million. Sa akin lahat ng conversation namin ni Lisa, no? Ngayon, sabi ni Lisa, kailangan ko ng 40 million. Sabi ko, manang, nasa Fort Lauderdale ako. Nasa US ako eh. From there, kita transfer ko yung pera. Na-delay lang ako ng isang araw, nagalit sa akin. Blah, blah, blah. Binlock ko na. Ayaw ko na kitang kausap. Sabi ko, bihira ka, ikaw may kailangan, ikaw pagalit. Si Imelda sa akin humihingi ng pera, si Bongbong sa akin humihingi ng pera, si Amy sa akin humihingi ng pera. Ibig sabihin, nasa akin lahat ng kayamanan ng Marcos. Oo. Sino ang Marcos ngayon? Yes! Because I don't care for the first family. Hindi ko sila kilala. Wala akong pakialam sa kanila. Kilala ko lang sila dahil may utang sila sa akin. Ngayon, kung sasabihin mas mapera sila, bakit sila nangihingi sa akin? Alam niyo ho ba na ako ay tagahanga ni Atty. Rowena Guanzon? Sa kabila ng mga batikos niya sa akin minsan na sablay, ako ay humahanga sa iyo, attorney. Magaling kang commissioner. Sobrang galing mong commissioner. May paninindigan, may prinsipyo, at inahangaan kita dyan. Di kang panilyang abogado. Kaya lang ako'y nagtataka kung bakit ikaw ay napasama sa isang uhuging vlogger na katulad ni Macgago. Ika nga tayo'y aksyon. Hindi katulad nung ibang abogado dyan na advocate daw ng PWD pero wala namang ginagawa kundi ngumakngak. So yung attorney na advocate ng PWD, kaysa ngumakngak ka ng ngumakngak dyan, ipunin mo na lang yung PWD mo at bigyan natin ng wheelchair nang nakatulong tayo. Hindi puro kangak-ngak, mahilig ka sa issue. Attorney Guangguang, the power of Attorney Guanzon. The power of Attorney Guangguang. The power of Attorney Guangguang. Senator Manny, nandito po kami ngayon sa CIDG. Si Norman Mangusin po ay nasa CIDG. Naghahanap po ng dalap. Ito si Manny Pacquiao na paghahalatang nagiging trapon. Alam mong may utang sa akin yan, hindi pa nagbabayad eh. $30 million ang utang sa amin yan. 30,200,000 US. Wow. 2018 yun. That would be 1,700,000,000. Nangutang siya sa amin. Complete, nakademanda yan. Lalabasan na nga ng warrant yan eh. Bakit yung nanay ni Pacquiao mas masahol pa sa baluga? Good morning. Anak ko, may babanatan ako rito ngayon. May babanatan ako senador ngayon. Share nyo na. Sinabi ko naman sa inyo, may saltik din ako eh. Putang ina, hindi pa isinisilang yung taong sisindak sa akin eh. Sinabi ko sa inyo yan, hindi pa isinisilang yung taong sisindak sa akin. Boss, kaya mo bang hamunin si Manny Pacquiao ng suntukan? Sabihin mo sa kanya, siya maghamon, darating ako. Sige. Wala ka mong gloves ha? Kama-kamao. Laban ako dyan. Ay, nang yan. Maraming ang lumapit sa akin ng mga broadcaster. Isang hingi lang, bigay agad ako. Katulad ni Corina Sanchez. Humingi lang ng ano yun. Para sa mga pets. So, walang 20 seconds. Bigay ako ng 1 million. Sir, pwede pong malaman yung background ng kaso. Sino po nagsampa sa kanya ng kaso? Meron pong isang vlogger na nag-file ng unjust fixation laban sa kanya. Tawag na lang natin siya sa pangalang MG. Hindi ko yata masasabi yung buong pangalan niya dito sa television. Yung pong taong ito ay nag-file ng unjust fixation, meaning na bastos po siya at ang kanyang mga pamilya.
Lopez yung asawa niya, kilala nga yun. Wala akong pakialam kay Lopez yan, okay ka sino-sino pa yan. Pakialam ko kung Lopez. Pagbuhulin ko pa silang lahat eh. Lopez ang asawa, ipalo ko pa yung mukha ng asawa niya eh. Na Lopez eh. Tatakutin mo ko sa isang gago na asawa Lopez? Gusto mo, paguntugin ko pa silang dalawa pag nagkita kami. Eh kahit mura-murahin kita, putang ina mo, makabaho, puta nanay mo, kaputa-putahan ng ina mo, puta asawa mo, putang ina mo. Speaking, mga kahombre ko, ng pagiging lapastangan ng tao na ito. Half Sri Lankan. Eh di half baho pala yan. Bababaho yun eh. Kaya naman pala, makabaho pala dapat ang pangalan niya, hindi makagago. Makabaho. Oo. Kaya hiya naman yung lahi nung tatay niya. Nag-anak siya ng isang duwag na katulad niya. Kinangina mo, hindi ka bagay dito sa Pilipinas. Pasalamat ka, hindi ako naging senador. Kung naging senador ako, ikaw, o-order ako ng pangalawang tukhang. Ikaw una kayo patutukhang, animal ka. Mas mabaho ka, gago. Tingnan mo nga, lahi mo, pinakmabahong lahi. Di ba? Yung lahi mo nga, pinakmabahong lahi eh. Hindi ka naman Pilipino, puking ina mo eh. Yung lahi mo, yan ang pinakamabahong lahi. Yan ang pinakamabahong lahi sa balat ng mundo. Hindi ka ba nahiya? Hindi ka ba nahiya sa mga Pilipino? Nakikipilipino ka lang? At bakit nga ba naandoon ang aking asawa? I-play nga natin. Ang topic yung uhuging vlogger, baka nagtatago sa abroad. Kasama yung disyadong pala. Ikaw, may napakain ka na ba maliban sa kumakain ka ng ha? Ina mo babaeng disyada? Feeling mo naman din ka, tanga, disyada ka kung sino-sino umin sa'yo. Kumakain ka ng di ba? At least ako, alam ko nanonood ka ngayon, mo, di ba? Yan ang sinasabi ko sa'yo, babaeng pala. Pok ka, di ba? Dahil hindi mo na maililigtas yung kadisdahan mo, pumatol ka na sa bonjing. Hindi mo na maililigtas yung kapok mo, nag-asawa ka na ng bonjing. Pinasalaw mo na sa bonjing yung pagkakasya mo, kung sino-sino sa'yo. O, nung nagkaanak ka, ipinasalaw mo sa bonjing. Alam mo, sa totoo lang, babaeng yung buong lahi mo, pwede ko ipasampal sa mga bata ko. O, sasampalin lang kayo isa-isa sa pagmumuka. Tolongges ang buong lahi mo, ina mo. Kung sino-sinong yung sinubo mo. Nung nabuntis ka, sa dami ng na pumasok sa'yo, ipinasalo mo sa bonjing. Buong lahi mo, pwede ko ipasampal ng isa hanggang sa dumugong uso. O, sampal lang, pasasampal ko yung buong lahi mo. Magmula sa taas hanggang sa baba, pwede kong pakuha isa-isa yan. Pasampal ko lang yung uso niyan hanggang sa dumugo. Eh, paano kung gumawa ako ng troll? At ibisto ko lahat yan. Ipaglalabas ko yung mga lalaking sa'yo. O at least ako pagkain lang at yosi ang pinapasok ko sa bibig ko. Minsan alak. Ikaw, drugs. Di ba? Yosi, alak, pagkain, bulok na asawa mo, inananay mo. Nanay mo, kapahan ng ina mo. Asawa mo, ina mo. Pinang nanay mo, kapahan ng ina mo. Ina mo, asawa mo. Tapos papahiyain niyo ako, national TV ng ganito?